Mainit ang sikat ng araw sa gitna ng Makati. Sa itaas ng isang gusaling itinatayo, maririnig ang tunog ng mga bakal, martilyo at simyento. Parang musika ng pangarap para sa mga tulad ni Ramon, isang construction worker na may mga kalyo sa kamay ngunit pusong puno ng pag-asa. Habang pinapahid niya ang pawis sa noo, napatingin siya sa kabilang gusali. Sa bintanang salamin kung saan nakatayo ang isang babae. Isang arkitekto, matikas, elegante at parang may sariling liwanag sa mukha. Siya si Arkitek Lara Mendoza. Araw-araw niya itong nakikita. Abala sa mga plano, laging seryoso, pero minsan kapag napapangiti ito, tila gumagaan din ang lahat ng pagod niya. Kung gaano kagandang gusaling ginagawa namin, ganon din siguro siya. Mataas, hindi ko maaabot, pero araw-araw kong sinusubukan tumingin pataas. Wika ni Ramon. Nasa kantin ang mga manggagawa. Maingay pero puno ng tawanan. Si Ramon ay nakaupo sa isang gilid, kumakain ng kanin at tuyo. Biglang pumasok si Lara, bitbit ang planong papel. May tumama sa electric pan at tumalsik ang mga papel sa sahig. Ay nako, yung plano ko, sabi ni Lara. Mabilis naman na tumayo si Ramon at pinulot ang papel at inabot sa dalaga. Ma'am, eto po, baka mahalaga po yan. Salamat. Ikaw pala yung madalas kong nakikitang maaga sa site. Anong pangalan mo? Ramon po ma'am, foreman ako sa ground team. Ikaw pala yung laging nauunang dumating. Ang sipag mo tuloy mo lang yan. Nakangiti si Lara habang lumalakad palayo. Napatingin si Ramon. Parang may kakaibang init sa dibdib. Salamat ma'am. Kahit pangalan ko lang, narinig mo na. Mula noon, naging madalas ang sulyapan nila. Kapag dumadaan si Lara sa site, laging nakatayo si Ramon. Maayos ang damit at tila laging handang umiti. Sa bawat titig niya, parang nagiging inspirasyon si Lara sa bawat pundasyong kanyang binubuo. Isang gabi, habang overtime, napansin ni Lara na mag-isa si Ramon sa kantin. Humihigop ng kape at lumapit siya. Ramon, overtime ka rin? Opo ma'am, may nahabol lang po na boss bukas. Kayo po, bakit nandito pa po kayo? Review lang ng plano. Nakakapagod din pala kahit puro papel lang. Hindi halata ma'am, parang hindi kayo napapagod. Nako, napapagod din ako no, pero siguro sanay lang magtago. Sandaling katahimikan. May kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Ramon ay halatang kinakabahan, pero pinipilit ang sarili na magsalita. Ma'am, kung okay lang, pwede ko po ba kayong sabayan magkape? Of course, hindi naman ako ganun kasungit. Nagpatuloy sila sa usapan tungkol sa trabaho, pangarap at pamilya. Dito unang nakita ni Lara ang lalim ng pagkatao ni Ramon. Hindi ka ba napapagod sa ganitong trabaho araw-araw? Napapagod po, pero mas masarap pag nakikita kong tumatayo ang gusaling ako mismong bumuo. Para kasing bawat pader, may kwento ng sakripisyo. Nganitian ni Lara si Ramon. Humanga siya sa sagot. Hindi niya inaasahan na sa likod ng maraming uniforme ay may lalaking marunong mangarap. Lumipas sa mga araw at unti-unti silang naging magkaibigan. Minsan, nag-aabot ng kape si Lara kay Ramon. Minsan, si Ramon naman ang tumutulong magbuhat ng gamit ni Lara. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Ramon ang kanyang nararamdaman. Payapa ang paligid, si Lara ay nakatayo sa tuktok ng gusali, pinagmamasdan ng lungsod. Lumapit si Ramon sa kanya, hawak ang isang simpleng bulaklak. Arkitek Lara? Ramon, napapunta ka pa rito. May kailangan ka? Wala po. Gusto ko lang sanang sabihin na kahit alam ko magkaiba tayo ng mundo, hindi ko na kayang itago. Lara, mahal kita. Natahimik si Lara.
Kita sa mukha niya ang gulat at pagkalito. Ramon, mabait ka. Masipag. Pero hindi ko alam kung tama ito. Hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ako. Gusto ko lang malaman mong totoo ako. Ramon, may mga bagay na hindi lang puso ang basihan. Hindi ko kayang maging karelasyon ng isang construction worker. Sumakit ang dibdib ni Ramon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ba't sabi mo dati, importante ang karakter kaysa estado? Hindi ganun kadali, Ramon. May mga pangarap akong gustong marating. Hindi ko kayang mabuhay sa hirap. Sana ay maintindihan mo. Namula ang mata ni Ramon. Tumingin siya kay Lara ng diretsyo. Salamat sa katotohanan, Architect. Siguro nga kailangan ko munang magtayo ng sarili kong haligi bago ko subukang itayo ang pag-ibig sa iyo. Tumalikod si Ramon. Mabigat ang hakbang. Si Lara nanatiling nakatayo. Tila may bahid ng pagsisisi. Kinabukasan, hindi na bumalik si Ramon sa site. Ang sabi ng mga kasamahan, umalis na siya papuntang ibang bansa. Sa puso naman ni Lara, may kakaibang kirot. Hindi dahil sa nawala si Ramon, kundi dahil alam niyang siya mismo ang nagpalayo sa taong handang ipaglaban siya kahit wala pa sa kanya ang mundo. At doon, sa ilalim ng gusaling magkasama nilang sinimulan, natapos ang unang kabanata ng isang kwentong babalikan pa ng tadhana. Samantala sa kabilang banda naman, lumipas ang ilang linggo mula nang mawala si Ramon sa construction site. Wala mo lang paalam, pero iniwan niya ang isang liham sa mesa ng foreman's office. Isang simpleng papel na nagsasabing, "Hindi ko alam kung saan ako makakarating, pero sisikapin ko maging lalaking karapat-dapat sa mga pangarap ko." Walang pirma iyon, pero alam ni Lara kung sino iyon. Mula noon, tahimik siyang nagtrabaho, pero may bahagi ng puso niyang tila may kakulangan. Isang puwang na iniwan ng isang simpleng construction worker na minsang nagpabago sa kanyang pananaw. Samantala, libo-libong milya mula sa Pilipinas. Sa disyertong bahagi ng Dubai, nagsimula si Ramon ang panibagong yugto ng buhay. Sumisikat ang araw, naka-helmet si Ramon, pawisan at abala sa pagbabuhat ng bakal. Maririnig ang mga sigaw ng kapwa OFW. "Ramon, bilisan natin. Baka magalit si supervisor. Baka mawalan pa tayo ng oras para kumain." "Walang problema, Mang Tonyo. Ang init ng araw, pero mas mainit yung pangarap ko." Nagtawanan sila. Ramdam ang pagod. Pero kita ang determinasyon sa mukha ni Ramon. Mahigit 16 na oras siyang nagtatrabaho bawat araw. Madalas ay tinapay lang at tubig ang baon. Pero sa bawat buhos ng simyento at pagpatong ng bakal, ramdam niya ang paglapit sa layunin. Sa bawat gabi bago matulog, tinitingnan niya ang maliit na litrato ni Lara na nilagay niya sa lumang pitaka. "Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako, Lara. Pero sa bawat pawis na tumutulo, pangalan mong dahilan." Ilang taon ang lumipas, napansin ng kanyang mga amo ang kakaibang diskarte ni Ramon. Mabilis mag-isip, marunong magtansya ng plano at may liderato. Hindi siya tulad ng karaniwang manggagawa. May disiplina at prinsipyo siyang hinahangaan ng lahat. "Ramon, my boy, I've been watching you. You have a good head for plans. How come you're not an engineer?" Sabi ni Mr. Hassan, ang manager. "Didn't have money for school, sir. But I watch, I learn." Sabi naman ni Ramon. "I like that attitude. From tomorrow, you'll be promoted. Assistant Site Supervisor." Sir, really? Thank you so much. I won't disappoint you." "I know, you won't. You're not just building towers, Ramon. You're building your own future." Mula sa pagiging construction worker, naging site supervisor siya. Pagkalipas ng ilang taon, nakapag-ipon siya ng sapat para magtayo ng sariling contracting business. Maliit lang noong una, may 3 tauhan,
pero mabilis na lumago dahil sa kanyang tapat at maayos na serbisyo. Pinangalanan niya itong RD Builders mula sa kanyang initial, pero ang tunay na kahulugan sa kanya ay Resilient Dreamer. Sa bawat proyekto, binubuo niya hindi lang ang mga pader, kundi pati ang tiwala ng mga kliyente niya. Nakilala siya bilang Pilipinong matapat, maabilidad at may puso sa trabaho. Boss Ramon, hindi mo na kami iniimbitan magkape ha. Dati sabay tayong kumakain ng tinapay. Ngayon, may kotse ka na. Hindi nagbago yung Carlos. Tinapay pa rin, pero mas may palaman na. Tawanan sila. Lumapit si Ramon sa isang lumang blueprint at tinignan iyon. Anong tinitingnan mo dyan? Ang plano ng unang gusali namin sa Pilipinas. Bala kong bumalik doon, hindi para magyabang, kundi para magpatayo ng mga pangarap. Ang ganda niyan, boss. Pero sigurado ka bang handa ka nang harapin yung iniwan mo ron? Matiim na titig ni Ramon sa malayo. Handa na ako. Hindi para sa pagiganti. Para patunayan na kahit galing sa alikabok, pwedeng magtayo ng sarili mong imperyo. Samantala sa kabilang banda naman, habang siya ay paangat, sa Pilipinas naman, ibang pinagdaraanan ni Lara. Lumipas na ang maraming taon at bagamat nanatili siyang magaling at respetadong arkitekto, tila hindi na siya masaya. Maraming proyekto, maraming tagumpay, ngunit sa bawat larawan ng mga gusaling kanyang dinisenyo, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Lara, another award ha? Congratulations! Isa ka na sa pinakakilalang arkitek sa Makati. Salamat Mia. Pero minsan, nakakalimutan kung bakit ko gusto magtagumpay. Ha? Bakit naman? Noon kasi, gusto kong marating ang taas para patunayan na kaya ko. Pero ngayon, nasa taas na ako. Pakiramdam ko, wala pa rin akong tahanan. Maybe you just need someone who'll make you feel home. Napatahimik si Lara. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa isang gusaling bagong itinatayo. Hindi niya alam kung bakit. Pero bigla niyang naalala ang tinig ni Ramon. Ang pawis nito at ang mga salitang sinabi noon. Balang araw, babalik ako. At habang si Lara ay nakatanaw sa lungsod ng Makati, sa kabilang panig ng mundo ay tinatapos ni Ramon ang pinakamalaking proyekto ng kanyang kumpanya. Isang luxury tower sa Dubai na magdadala ng kanyang pangalan sa mga balita. Isang tawag mula sa kanyang sekretary ang bumago sa lahat. Sir Ramon, may bagong proposal po mula sa Pilipinas. A high-rise project in Makati. The architectural firm is called Mendoza & Co Architects. Dahil doon ay natigilan si Ramon. Unti-unting bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang init ng araw, ang pawis, ang mga salitang hindi kita kayang maging karelasyon. Ngunit siya, puno ng tapang at pagkalma. Lara Mendoza, mukhang oras na para magbalik, sabi ni Ramon sa kanyang sarili. At sa pagdampi ng hangin ng disyerto, sumilay sa labi ni Ramon ang ngiting matagal na niyang hinintay. Ang ngiting nagsasabing handa na siyang muling harapin ang babae na minsan niyang minahal at nag-udyok sa kanya para mangarap. 10 taon, 10 mahabang taon mula nang marinig ni Ramon ang salitang, hindi kita kayang maging karelasyon. At sa loob ng panahong iyon, binuo niya hindi lamang mga gusali, kundi ang sarili niyang imperyo. Sa ilalim ng brand na RD Builders International, lumago ang kanyang negosyo. May mga proyekto siya sa Dubai, Singapore at ngayon ay sa Pilipinas. Ngunit higit sa lahat, siya na ang taong minsang pinangarap niyang maging may dignidad, respeto at sariling pangalan sa industriya ng konstruksyon. Nakaupo si Ramon sa loob ng kanyang jet. Hawak ang folder ng mga project proposals. Tumayo ang kanyang sekretarya. Sir Ramon, here's the list of companies requesting partnership. One name stood out, Mendoza & Co Architects. Natahimik si Ramon. Tumingin sa labas ng bintana. Sa mga ulap,
na parang mga alaalang matagal nang nilamon ng mahabang panahon. Confirm the meeting. Let's see what fate looks like after 10 years. Ngumiti siya, ngunit may halong bigat sa kanyang dibdib. Samantala, sa Maynila, abala si Arkitek Lara Mendoza sa pagpipresent ng bagong proyekto ng kanilang kumpanya. Isang 60-story high-rise building na magpapasikat sa kanilang firm. Ngunit kailangan nila ng main contractor. At isa sa mga shortlist companies ay ang RD Builders International. Lara, exciting to. Isa sa mga biggest bidders ay RD Builders. Billion-dollar firm raw galing Dubai. Grabe, imagine kung sila makakuha natin. RD Builders? Parang narinig ko na yan dati ah. Oo, Filipino-owned daw. Sikat na contractor sa abroad. Si Ramon de la Cruz ang owner. Ang galing no? Parang tumigil ang oras. Biglang sumikip ang dibdib ni Lara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ramon de la Cruz? Yes, he's coming today for the project presentation. Nahulog ang ballpen ni Lara. Nanginginig ang kamay. Matagal bago siya nakasagot. Hindi ko inakala. Nababalik siya. Mahinang bulong ni Lara sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras, pumasok sa gusali ng convoy ang RD Builders. Ang dating lalaking pawisan, may kalyo sa kamay at nakasuot ng kupas na uniforme, ngayon nakaitim na suit, elegante, matikas at may karismang nangingibabaw. Lahat ng empleyado ay napalingon habang siya naglalakad patungo sa conference room. Ngunit si Lara nanatiling nakaupo, pinipigilan ng kaba sa dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Ramon. Dala ang kumpiyansa at ngiti. Napatigil si Lara na magtama ang kanilang mga mata. Magandang umaga, Ramon de la Cruz, CEO of RD Builders International. Nakatingin lang si Lara, tila nananaginip sa kanyang nakikita. Ramon? Ikaw nga? Arkitek Mendoza, matagal na rin mula nang huli tayong magkita. Ay, magkakilala pala kayo ma'am? Nakangiting tanong ni Mia. Matagal na, noon pa, sabi ni Lara. Tama yon, noon pa, pero ibang panahon na ngayon, sabi naman ni Ramon. Umupo si Ramon sa tapat ni Lara. Tahimik ang buong silid. Tila nararamdaman ng lahat ang tensyon sa pagitan nila. Habang nagpipresenta si Ramon ng project proposal, halos hindi makapagsalita si Lara. Sa bawat pagsasalita ng lalaki, ramdam niya ang pagbabago. Ang dating boses na puno ng kababaang loob, ngayon may otoridad at kumpiyansa. Ang bisyo namin ay hindi lang magtayo ng gusali. Gusto namin magtayo ng simbolo ng pag-asa. Ang proyekto ninyong ito, Arkitek Mendoza, ay may potensyal maging landmark kung pagsasamahin natin ang inyong disenyo at ang aming karanasan. Palakpakan ng mga tao sa loob ng silid. Ngunit si Lara, hindi mapakali. After the presentation, naglakad palabas si Ramon. Dala ang kanyang folder, hinabol siya ni Lara. Ramon, sandali lang. Humarap siya, kalmado, ngunit may halong pait ang ngiti. Ano yun, Arkitek? Hindi ako makapaniwala. Ikaw na ngayon ang may-ari ng RD Builders. Tinuruan mo kasi ako, di ba? Sabi mo noon, hindi ka makikipagrelasyon sa isang construction worker. Kaya ginamit ko yun bilang blueprint. Hindi ng gusali, kundi ng sarili kong tagumpay. Napatahimik si Lara. Tila nalalok ang sarili niyang salita. Ramon, hindi ko sinasadya noon. Bata pa ako. Mayabang. Hindi ko alam. Wala kang dapat ipaliwanag. Kung di mo ako pinalis noon, baka hindi ko natutunang tumayo mag-isa. Kaya salamat, Lara. Minsan, ang sakit na nagtuturo ng tamang direksyon. Nakatitig silang dalawa. Walang salita, pero ramdam ang dami ng hindi nasabi sa pagitan nila. Kinagabihan, habang nakaupo si Lara sa kanyang opisina,
muling binalikan ng isip niyang nakaraan. Ang araw na sinabi niyang hindi ko kayang mabuhay sa hirap, ngayon siyang nasa posisyon ng umaharap sa lalaking dati niyang inusgahan. Ngunit higit na matagumpay kaysa sa kanya. Kinuha niya ang lumang sketchpad na gamit niya noon. Sa uling pahina, may drawing ng isang gusali na hindi niya natapos. Sa ilalim ng sketch may nakasulat, "Para sa taong nagtuturo sa akin ng sipag." Pinahid niya ang kanyang luha. "Ramon, kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi noon," bulong ni Lara sa kanyang sarili. Si Ramon nakatayo sa balkonahe ng hotel. Hawak ang baso ng tubig, tanaw ang ilaw ng lungsod. "Sir, the meeting went well. Mendoza & Co. is considering us for the contract." "Good. Let's give them the best offer. Hindi ko ginagawang personal ang business." You seemed emotional earlier, sir. Do you know Architect Mendoza personally?" Hinawakan ni Ramon ang dibdib at ngumiti ng mapait. "Let's just say she's part of the foundation I once had to rebuild." Napatitig siya sa malayo. Ang mga ilaw ng Makati ay parang mga bituin na kumikislap sa gabi. Mga laalang muling nabuhay. "Balang araw, Lara. Baka kaya na nating magtayo ng bago. Hindi gusali, kundi tiwala." Mahinang bulong ni Ramon. At sa gabing iyon, habang magkalayo sa dalawang magkaibang gusali, pareho silang nagtanong sa sarili. Kung may pagkakataon pa bang muling itayo ang nasirang koneksyon, o kung ang tadhana ay nagbalik lang upang magpakita kung gaano nag-iba ang panahon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang lalaking minsang tinanggihan dahil isa lang siyang construction worker ay siya na ngayong bilyonaryong kontratistang babago sa buhay ng arkitektong minsang nagpasakit sa kanya. Tumigil ang mundo ni Lara nang marinig niya ang pangalan ng taong kaharap niya. Si Ramon de la Cruz, ang lalaking minsan niyang tinanggihan. Ang dating construction worker, ngayon ay CEO na ng De La Cruz Engineering and Development Corporation, ang kumpanyang partner ng firm na ina-applyan niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ng kape. Ang dating pawis at alikabok sa katawan ni Ramon, ngayon ay napalitan ng mamahaling suit, ang mahaling relo at presensyang kayang pumuno sa buong silid. Ramon, ikaw nga ba yan?" "Matagal na rin, Architect Lara. 10 years, to be exact." "Hindi ako makapaniwala. Ikaw na palang may-ari ng De La Cruz Engineering." "Ang buhay nga naman, no. Dati, ako yung umahawak ng pala. Ngayon, ako na yung pumeperma ng plano." Ramon, pasensya na kung dati. Wala kang dapat ipaliwanag. Panahon na yon. At baka tama ka rin. Kung di mo ako tinanggihan noon, baka hindi ako nagpunyagi ng ganito. Nakangiti si Ramon, ngunit sa mata niya ay may kirot ng alaala. Tahimik si Lara. Hindi niya akalaing ang lalaking minsan niyang minamaliit ay magiging dahilan ng pagkabaon niya sa iya. Ngunit higit pa roon, may kakaibang tibok sa kanyang puso. Hindi ito hiya lamang. Ito ay paghanga, pagkalito, at marahil pagsisisi. Nang matapos ang meeting, lumapit si Ramon sa kanya bago siya makalabas ng silid. "Architect Lara." Bakit, Ramon?" "Gusto kong maging patas ang desisyon kung tatanggapin kita sa proyekto. Hindi ako magdidesisyon. Ang board ang magpapasya. Pero..." Sandaling tumingin si Ramon. "Kung ako ang tatanungin, gusto kong bigyan kita ng pagkakataon. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil alam kong magaling ka." Dahil doon ay napayoko si Lara. Salamat, Ramon. Hindi mo alam kung gaano ko yan pinahahalagahan." "Pero Lara, wag mo ako tawaging Ramon. Sa opisina, si Ramon ako." Bagsak ang balikat ni Lara. Ngumiti si Ramon bago tumalikod. Makalipas ang ilang araw, tinanggap si Lara sa kumpanya bilang lead architect ng isang malaking proyekto sa Cebu. Isang luxury resort na pinondohan ni Ramon mismo. Sa bawat meeting, ramdam ni Lara ang distansya. Hindi na siya tinatawagan ni Ramon ng ma'am. Hindi na siyang iningitaan gaya ng dati. Ngayon, formal, malamig,
at profesional. Tila iba ng tao. Pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, parang may bumabalik sa nakaraan. Isang hapon, habang tinitingnan ni Lara ang blueprint ng proyekto, lumapit si Ramon, naka-sunglasses at may hawak na tablet. Architect Lara, may error dito sa foundation plan. Mukhang may kulang sa beam layout. Oo, sorry Sir Ramon. Nagmamadali kasi akong tapusin kagabi. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Alam kong kaya mong ayusin yan. Sabay abot ng folder. May tiwala ako sa iyo, Lara. Nagulat si Lara. Akala niya ay tuluyan ng malamig si Ramon. Pero naramdaman niya ang sinseridad sa tinig nito. Salamat Ramon. Sir Ramon? Sa trabaho oo, pero pag wala sa site, pwedeng Ramon ulit. Nagkatinginan sila. May katahimikan. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may damdaming muling nabubuhay. Lumipas sa mga linggo, mas madalas silang magkasama. Minsan, sabay silang kumakain ng lunch sa field. Minsan naman, nagkukwentuhan tungkol sa mga plano ng buhay. Si Ramon ay tila unti-unting binababa ang pader na itinayo niya. At si Lara, unti-unting muling nabubuksan ang puso. Ngunit sa bawat ngiti ni Ramon, may nakatagong lungkot. Alam niyang ang mundo nila ay muling nagtagpo. Pero hindi siya sigurado kung handa pa siyang magtiwala sa pag-ibig na minsang nagdurog sa kanya. Isang gabi, matapos ang site inspection, naglakad si Lara sa tabing dagat. Sinundan siya ni Ramon. Ang ganda ng view, no? Parang dati lang, pero mas tahimik. Sa dami ng naabot ko, minsan, iniisip ko, kung ano kaya kung hindi mo ako tinanggihan noon. Siguro mas maaga kang sumaya, kasi baka hindi ka nagpunyagi ng ganito kung ako yung naging dahilan ng buhay mo. Hindi ko ginawa to para patunayan sa iyo na mali ka. Ginawa ko to para patunayan sa sarili kong kaya kong tumayo kahit walang tumutulong. Ramon, kung pwede lang ibalik ang panahon. Hindi na kailangan. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo sa iisang plano. Literal man o hindi. Dahil doon ay sabay silang natawa. Ngunit sa likod ng tawa, pareho nilang alam na may damdamin pa ring hindi tuluyang namamatay. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, tinamaan ng liwanag ng buwan ang mukha ni Ramon. At doon, sa katahimikan ng gabi, napagtanto ni Lara na hindi siya kailanman tumigil na mahalin si Ramon. Ang tanong lang, kaya pa ba niyang ayusin ang plano ng puso bago tuluyang matapos ang proyektong magbabalik sa kanilang nakaraan? Lumipas ang ilang buwan, ang luxury resort na proyekto ni Ramon at Lara ay halos tapos na. Sa bawat araw ng pagbuo, tila pati ang mga sugat ng kanilang nakaraan ay unti-unting naghilom. Ngunit sa kabila ng kanilang professional na tagumpay, may bumabagabag kay Lara. Hindi niya alam kung paano aamin kay Ramon na hanggang ngayon siya pa rin ang laman ng kanyang puso. Samantala habang nasa office si Lara, abala siya sa pagsusuri ng final layout. Dumating itong si Ramon. Suot ang puting long sleeve, hawak ang tablet at tahimik itong lumapit kay Lara. Architect Lara, ready ng inspection ng investor mamayang hapon. Oo, Sir Ramon. Nakaayos ng lahat. Maayos din ng reports. Bakit parang malungkot ka nitong mga araw? Siguro pagod lang. O baka natatakot lang ako matapos na to. Natatakot? Bakit naman? Kasi pag natapos na tong project, baka hindi na kita makita ulit. Sandaling katahimikan ang pumailan lang sa kanila. Pareho silang hindi makatingin sa isa't isa. Lumabas si Ramon ng opisina. Bit-bit ang mabigat na damdamin. Hindi niya inaasahan na ang mga salitang iyon ay parang pako na maling bumaon sa puso niyang akala niya ay matagal nang bakal na. Sa labas ng gusali, sumulyap siya sa tanawin ng dagat. Naaalala niya mga panahon sa Maynila. Ang simpleng kantin, ang kape, ang pagtanggi at ang pangako sa sarili na balang araw ay babangon siya.
Ngayong nasa tuktok na siya, pero bakit parang may kulang pa rin? Ang resort ay kumikislap sa ilaw. Puno ng mga bisita. Si Lara ay nakasuot ng eleganteng puting dress. Si Ramon ay nasa itim na suit. Kapwa sila pinupuri ng mga investor. Congratulations, Mr. De La Cruz. Napakaganda ng obra niyong dalawa. Salamat po. Hindi magiging posible ito kung wala si Architect Mendoza. Tumingin siya kay Lara. Ngumiti si Lara, ngunit may luwa sa kanyang mga mata. Ang totoo, Sir Ramon, ikaw pa rin ang pundasyon ng lahat ng ito. Palakpakan ng mga tao. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may titig na nag-uusap. Puno ng emosyon at mga salitang hindi masabi. Matapos ang seremonya, umalis sa mga bisita. Tahimik na naglakad si Lara papunta sa dulo ng pier kung saan tanaw ang buong resort. Sumunod si Ramon, dala ang 2 baso ng alak. Di ba dapat ay nasa partikat nagsasaya? Mas gusto ko rito, tahimik. Dito ko naririnig ang totoo kong iniisip. Anong sinasabi ng isip mo ngayon? Na kahit anong plano o gusali ang maitayo ko, walang halaga yun kung wala sa tabi ko yung taong minsan tinanggihan ko. Nagulat si Ramon. Napatitig siya sa alon. Ramon, mali ako noon. Akala ko mas importante ang estado, ang ginawa. Pero ngayon, natutunan kong mas matibay ang taong marunong magmahal kahit walang garantiya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Lara. Lahat tayo natututo sa sakit. Pero gusto ko pa rin humingi kasi ikaw ang taong hindi ko dapat binitawan. Kung may pagkakataon pa, gusto kong simulan ulit. Sandaling katahimikan. Naririnig lang ang hampas ng alon. Alam mo, matagal kong inisip kung kaya kong patawarin ka. Galit ako noon, oo. Pero nung makita kitang nagsusumikap ngayon, napagtanto kong hindi ako nagtagumpay para ipagiganti ang nakaraan, kundi para makilala ulit ang babaeng dati kong minahal. Dahil doon ay napaiyak si Lara. Ramon? Pero bago tayo magtayo ng panibagong gusali, siguraduhin nating matibay ng pundasyon. Tiwala, respeto, at pagpapatawad. Handa akong bumuo ulit kasama ka, Ramon, sabi ni Lara. Dahan-dahang hinawakan ni Ramon ang kamay ni Lara. Pareho silang tumingin sa dagat. Sa bagong umagang unti-unting sumisilip sa horizon. Habang sumisikat ang araw, tila simbolo ito ng panibagong simula. Minsang itinapon ng panahon, muling pinagtagpo ng tadhana. Minsang itinanggi, ngayon ay piniling muli. Hindi dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa kung ano silang dalawa kapag magkasama. Ang dating construction worker at ang arkitektang nanghusga sa kanya. Ngayon, magkasamang bumubuo ng mas matibay na obra. Hindi na gusali, kundi isang pag-ibig na kayang tumagal kahit sa bagyo ng buhay. 2 taon nang lumipas, si Architect Lara de la Cruz at Engineer Ramon de la Cruz ay magkasamang nagtayo ng buong kumpanya, Blueprint Heart Design and Build Corporation. At sa bawat proyekto nilang sabay na pinepirmahan, lagi nilang sinasabi, ang pinakaimportanteng bodasyon ng kahit anong gusali ay pag-ibig at respeto. Makalipas ang ilang taon ay sila nang nagkatuluyan bilang mag-asawa. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.